Rise and Shine Pilipinas 5:07 at nagbabalik ang Panahon TV. Good news nga pong bumungad sa atin ngayong Sunday morning dahil ayon kay Mr. Galang, mababa po yung tsansa na ma-develop itong binabantayan nating low pressure area bilang isang bagyo. And speaking of, mahalagang malaman din natin ang aasang lagay ng temperatura sa buong bansa kung kaya't halina tayo'y mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon, silipin po natin na magigilangan ng temperatura. Sa Tuguegarao, Garao City, mataas nga po ang aasang temperatura. Meron tayong 23 to 36 degrees Celsius. Asahan natin ang partly cloudy skies. Habang dyan sa Baguio, as usual, mababa ang ating temperatura. Meron po tayong 17 to 23 degrees Celsius. Asahan naman natin na magiging maulap ang ating papawirin dyan. Moving over, dyan po sa Visayas, partikular sa Metro Cebu, Iloilo at Bacolod ay magiging mataas po ang ating temperatura. Meron po tayong 24 to 32 degrees Celsius. Asahan natin na magiging maulan dyan sa mga nabanggit na lugar. Habang sa Tacloban, nababa po ang aasahang temperatura. Meron tayong 22 to 32 degrees Celsius. Asahan din po natin ang rain showers or thunderstorms. Moving over, ang huli nating destinasyon, dyan po sa Mindanao. Sa Zamboanga, mataas nga po ang aasahang temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, asahan po natin na magiging mababa ang ating temperatura. Meron po tayong 22 to 32 degrees Celsius. Asahan naman po natin ang rain showers or thunderstorms. At sa puntong ito mga kababayan, mahalagang malaman natin kung saan nga ba nagmumula ang sakit na meningococcemia na siyang laman ng mga balita at mga periodiko. Panoorin po natin yan para sa isang buhay na puno ng sigla. Laman ng mga balita ngayong Hulyo ang pagkamatay ng isang 6 na taong gulang na bata sa Quezon City dahil sa meningococcemia. Kaya naman ang barangay na pinangyarihan ng insidente agad na nagsagawa ng mga hakbang para hindi kumalat ang sakit. Ang meningococcemia ay isang nakakahawang impeksyon mula sa bakterya na tinatawag na Neisseria meningitidis. Maaari rin itong maging sanhi ng pneumonia at ng meningitis na kumakalat mula sa lalamunan hanggang sa bloodstream. Maaari itong makuha sa pamamagitan ng laway o sipon mula sa carrier. Pwede ring maipasa ang impeksyon sa pagkain, inumin at kubyertos ng carrier. Ang taong may meningococcemia ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na sintomas: pananakit ng ulo, nausea o pagsusuka, stiff neck, kumbulsyon, pananakit ng joints, mataas na lagnat, rashes na may pagdudugo sa ilalim ng balat, unstable vital signs at malalang sugat na maaaring magdulot ng gangrene. Ngunit maaari ring may meningococcemia ang taong hindi nakikitaan ng mga sintomas. Sa pamamagitan ng pag-examine ng cerebrospinal fluid, madedetect ang sakit na to. Nagagamot ang sakit na ito sa pamamagitan ng penicillin, chloramphenicol o rifampicin na tumutulong sa pagpuksa ng meningococcal bacteria. Mataas ang fatality rate ng sakit na ito, kaya naman upang maiwasang maging biktima nito, iwasang makisalamuha sa mga carrier, ugaliing maghugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran, at panatilihin ding malakas ang pangangatawan at resistensya.